I'd rather not comment. I'd rather not comment. Saya-sayang. Some good things never last. Ha! Good things never last na ngayon! Mga Marites! Bare months na! Yay! Narinig yun na ba si Jo Marichan? Abang-abang na tayo dahil nga September 1 na po, di ba? So, Merry Christmas din! Bare months na. Happy Christmas. Happy Merry Christmas! Merry Christmas! Nauna na kami magbati, ha? So, Merry Christmas sa mga Kamarites! dahil bare months na, ito pa rin ang inyong Team Legit, Team Urig, Team Royales, this is your Dean Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia! At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ako naman po ang Best You of Marites, Jai Ho! And welcome to Marites University! Yes, ang taray na first day may of sound the na month. Christmas. Whenever. Tapos na-copyright. Na-copyright. Oo nga. Tama. Totoo. Oh, diba? Uminom At talaga. At syempre. Siyempre, ito na po ang chika natin. Ang isang linggong chismis is brought to you by Great Lens Eye Color Shampoo in Hair Color. Give yourself a new look, mga Kamarites. Gamit ang kanilang mahogany variant suited para sa inyong desired look. PPD-free and ammonia-free, perfect for bringing out the best in you. Also available in brown, black, and caramel brown variation. I-check nyo na! Matatagpuan po sila sa Shopee at sa Lazada at sa iba't iba pa pong mga stores. Leading stores. Grabe kayo. Bago Watson, to. Mercury Drug, di ba? Great Lens Eye Color. Bongga, no? Bagay Salamat. Thank you. Bagay kaya sa akin yan. Super Bagay bagay na bagay. Grabe. So, ito na po mga latest na chikahan, chismis sa mundo ng showbiz. Unahan na po natin sa ating Yorme, ambassador ng AutoKid Truck Solution. Yes. Ayan na pumipirma po si Yorme. Ang bongga, meron ng sariling truck ng pang-construction ng mga heavy equipment. Oh. Naka-hair color din pala sila, no? Iba-ibang kulay ng hair. Brown. Ayan. Oo. So congrats Yorme sa Congrats, sabi nga congrats. natin eh, unstoppable na. Unstoppable talaga. At ang sabi ng AutoKid, nung siya yung nilaunch nga, sabi niya, as a former mayor of the city of Manila, Isko brings a story of resilience, dedication, and unwavering commitment to progress. Diba? Ayan. Totoo. Andito ang Yun na. tatak, sa pusa tatak ang Marites University, Totoo. New York. Saan na? At kaya siya ang Pamerienda. napili talaga dahil sinabi niya na ini-embody daw talaga yung values ng AutoKid ng nag-iisang si Isko Moreno Dumagoso. Galing. Transformer lang. Yun na. And speaking of Yorme, Yes. what's the latest? Iko-congratulate natin siya kasi very consistent top sa mga surveys ngayon, sa mga ratings, ang kanyang segment na Gisa Gedli. O, basahin natin yan. Nasaan yan? O, as of August 30, 2023, per segment ratings ito. O, galing sa Fintam. Ang Gedli, Gisa Gedli, nakakuha po sa time ito na 13:59 hanggang 14:30. Oh, kumbaga baka magtaka yung mga Kamarites. Ito po yung nakuhang rating per segment. Tama. Per segment. Oo. Kaya nga yung Gisa Gedli sa Fintam, Metro Manila siguro ito, no, 5.45%. Ang Fintam Luzon ay nagtala ang Gisa Gedli ng 5.43% habang sa Visayas may 5.39% at ang Mindanao ng talagang ng Itbulaga, no, 5.59%. Lording it over. Ang mga kasabayan niyang portion na sa iba't iba, nandiyan dyan yung Ikaw ang Pinaka, QRQR, EB Happy, Word of the Rings. Oo. Tapos sa iba naman, ano to? Ayan. Same din to kasi nga maraming network o channel. Ito yung mga kasabayan niya palang segment sa iba. Sa Itbulaga, ang kasabayan ng Gisa Gedli ay Yung Sing EAT semifinals. Oo. Singit. Yun yung na. babala, wag kayong ganon. Sugod bahay din niya Please. na kasabay niya. Ng 1359. Ayun o, nasa kasabay niya ito. Sugod Ito, bahay. nakukuha to. Hanggang sa babala. Dito. Oo. Samantalang sa It's Showtime, ang kasabayan niya ay Mini Miss You. pumasok sa tawag. Hanggang Mini Miss You, oo, yung kalahati ng Mini Miss You papunta sa tawag ng tanghalan. Okay. Diba? Totoo. And for the fairness naman, Although in syempre. fairness,
Mukhang mataas din ang Mini-Miss You. Nakuha niya yung pero nahati yung dalawang. Pero maganda kasi yun yung isang segment, Hindi. Yun nga, for fairness, kumbaga sa Itbulaga, ang top na segment nila overall, yung G sa Kelly. Samantala sa Itbulaga naman, yung Sugod Bahay, mga kapatid. At doon sa Showtime, yung top segment nila, Mini-Miss You. Okay, congratulations. Una pa rin si Yorme sa G sa Gedli. Yes! Regional pa to Pag sinabing regional. Wala na nga, di ba? Hindi, ito regional. Yung kanina kasi parang nationwide. Nationwide, Ito ang regional rating per segment. Halos pareho lang. Kumbaga, di ba? Halos, kumbaga kung ano yung hit din sa nationwide. Yun din yung hit sa regional. Pero mapapansin nyo, Rose, parang kalahati yung mga nakuhang dito 5.62%. Sa kabila, 2.37. Yung isa, 2.97. So, ang layo. Iba talaga si Yorme. Iba talaga si Ninong. Sa regional ito, Luzon, Visayas, Mindanao, bongga. Okay. Congratulations! Congratulations! Meron pa ba? Okay lang okay siya. Laruhin nga natin yan. Okay. Nielsen pa rin pala ang Pintam at saka ang Nutam. Ang Nutam. O yung kaninang binasa namin. Parang yung Nutam, pang Nielsen regional. Yung binasa natin kanina, yung Pintam pang nationwide. Okay. Pero ang nagkakandak ng survey ay ang Nielsen. Under Nielsen sila pa rin. Okay, para malinaw din sa ating mga kamarites. Kasi baka nahihilo na din sila. Charot! Ano naman itong balita kay Marjorie Barreto? Si Marjorie Barreto, ayan. Nag-post siya, ngayon lang halos, bago tayo magsimula, na hospital pala siya. At sabi niya, yung last week ng August, parang humirit pa dahil di ba sinasabi nga na ang August ay ghost month. So hindi niya akalain na in a way ma-experience niya to dahil sa last week ng August daw bigla siya na ospital. Isinugod sa hospital. Kasi hindi niya sinabi kung ano ang talagang naging reason ng pagkaka-hospital niya. Pero kung tama ako, hindi po ako sure base lang sa nakita ko dun sa ginawa niyang reels. Mga test, parang nasa ICU din yata siya. Pero ano naman siya, ayan, kaganyan, conscious naman. So, ayan. Hindi niya sinabi kung inatake ba siya. Hindi niya nga sinabi ang hirap din naman mag-assume, di ba? Actually, meron akong minessage na alam kong malapit na kaibigan ni Marjorie. Tinanong ko kung aware siya at kung alam niya kung ano yung naging sakit. Sabi niya, hindi nga din daw niya alam, nalaman lang din daw niya na mag-post. Kaya kakamustahin pa lang daw niya. Anyway, dito sa Instagram caption ni Marjorie, sabi niya talagang wake up call ito at sabi niya meron siyang binanggit na yung sa mga stress. Sabi daw kasi ng doktor niya, wag masyadong may stress. I-dump na yung stress. Lots of stress. Pero nakakatuwa tong sinabi niya na I have 5 strong and wonderful children and a great son-in-law, Savi. Meron pang si Savi, asawa ni Danny Barreto. At minention si Gerald, Yes, nandiyan ba? Even Gerald. And even Gerald all rushed to hospital late kasi at wala night. daw si Julia. So para lang ma-assured si Julia na she's okay naman. At sabi naman ni Marjorie ngayon parang she's getting better na. Yan. So ang aming praying for a better September. Yes. At ang dami ding mga celebrities na nag-wish ng nag-prayer for her at nag-wish ng good health, of course. Get well soon, ika nga. So, get well soon, Marjorie. Yan. Parang ikaw lang nag-get well soon sa kanya. Get well soon din po, Marge. Grabe kayo. Syempre, nanay yan it's very hard. Lalo na, alam mong, may mga anak ka pang maliit. Si Carla kasi ito mas close, di ba? Hindi, okay. Kaibigan din yan si Ate Marge. Yes. Okay. Kasi kay Julia. Alam mo yung ini-issuehan niya, hindi si Marjorie at si Carla. Tatanong lang ako, di ba? True. Okay, next. Ano naman itong balita? Kaya nga parang Nadine Lustre na naman. Naku, ito. Si Nadine Lustre po Beshi. muling bibida sa pelikula ni Direk Michael Red. Yes! Ayan. Naganap yung parang pinaka-launch and pinaka parang storycon na din nila. Kagabi. Kasama si Wilbert Ross noong isang araw. Yes. Ay, Noong baka pala Wednesday. yun. Alam mo si Wilbert Ross, Yeah. okay din sa ano. In fairness, oo. Saan Nag-Viva okay? Max din siya. Viva Max. Si Wilbert Ross. At saka si JJ Kilantang na child star din dati na yung anak nila Angelica Panganiban at ni Paolo Avellino ba yun, or ni Sanjo dun sa last na serie ni Angelica bago siya
na Jontel. Oo. Viva Max na rin? Hindi, bata pa yun si JJ Kilantang. Oo. Mas makakasama rin dito si Miss Yula Valdez sa pelikula nilang ito. At sigurado na namang tatabo ito ng awards for Nadine. At saka nag-number 1 sa yung deleter nila. So sila balik balik tambalan. Correct. So kailan daw palabas to? This year din daw. Wala pang specific. So hindi siya i-entry sa Metro Manila Film Fest. Dahil September 29 na yung deadline. Oo, yes. Abangan natin yan. Final entry. Congrats, President Nadine. Diba? Yes! Ano title? Nocturno. Okay. Kala ko hindi mo alam, ano? Pang gabi talaga. Totoo. Yeah. Nocturno. Ito ba yun? Ito nga yung nag-press ko noong August 29. Wednesday. Yeah, oo. Yeah, yun nga. Sige. Ikaw ba nag-host? Hindi. Kasi si JJ, nakatrabaho ko sa Lobby with an Accent. Nakikita ko na super excited yung mama niya kasi pinapost na papunta ng taping, ngayon, ganyan. O yan nga raw yun. Kaso hindi niyata na-interview sila din ng after ng Q&A. Sige. Habang yan. Ano tong latest kay Miguel Tan Felix at Isabel Ortega? PhD? Kasi diba na hindi ka yata umappear. Umappear ako dyan. Umappear ka Umami ba? na sila. Ito na nga. Siyempre, medyo kinulit ko at tanongin. Kasi nga, 4 na taon din na naging journey nila sa Voltes 5 Legacy. Since pandemic yan. Saka hindi pa sila parang ganun magkakilala noong ipinareha sila dyan, noong nag-start sila. Kaya sabi ko, mag-e-end na ang Voltes 5. Ang haba na naging journey niyan, more than 4 years. Kumusta naman kayo? Kumusta naman ang journey nyo ngayon? Ay, ang sabi ni Miguel, as usual, showbiz, diba? Ano naman daw, parang nag-grow sila together. And si Isabel daw may business, may bagong business. Ito pa lang si Miguel, nag-aaral ng film ngayon. Yes. So, parang proud sila kasi daw yung ibang relationship. Parang medyo, masyadong yung too close na napiprevent or nai-stop yung growth ng bawat isa or career-wise. Sila daw talaga nagkakasuportahan. They always mention the word relationship. Kaya sabi ko, so, ano ba talaga yung nyo na, label? May label na ba kayo? Sabi ni Miguel, ganun pa rin po. At saka, naman po kung sakali, i-announce naman po ni Tita, siguro. Tita? So, tawa kami. Ano i-announce ni Tita? Sabi ni Isabel, talaga ba si Mama mag-a-announce? Sabi ni Isabel. Kasi, known kasi na the former actress Michelle Ortega, napaka-strict talaga kay Isabel. Kaya sabi nila, kaya ang parang hindi pa talaga sila... Hindi sa kanya dapat manggaling. Sa kanya dapat manggaling. Parang ganon. Tapos, didiretso ko ng tanong, ano ba? Magkaibigan pa rin ba kayo o magjowa na? Ang sagot, hindi pa po kami magjowa. Hindi. Kaya sabi ko, sige na nga! Hintayin natin si Michelle na, tama. Hintayin na natin ang announcement ni Michelle. Miss Michelle. Yun po. At speaking of Voltes 5, malapit na siya magtapos hanggang Friday next week na lang ito. Papalitan ng Maging Sino Ka Man. Bardagulan na yan sa prime time. Okay. Ano naman tong si Tandinga? Kinasal na uli? Nagpakasal sila uli ng kanyang asawang si Ted Monterde. Kasi TJ. Kasi nung nagpakasal sa una, pandemic Yes. Tapos hindi nakadalo yung mga parehong kampo, parientes nila. Zoom lang. Parang ilan lang sila doon. So ngayon, para bigyan naman daw nila ng importansya, pagpapahalaga, tsaka celebrate daw nila yung love nila sa isa't isa every day. Nagdesisyon siya lang, ayun na, magpakasal, magkaroon. Kasi nauuso ang mga kasalan, di ba? Totoo yan. Kanya-kanyang... Pati hiwalayan din naman. Ay, meron na? Masyado ka naman. Wag naman. Idol hindi naman natin alam? To. Ha? Sino? Mamaya na yan. Ito muna. Kasi natutuwa tayo sa gesture na binigyang importansya nila yung parehong mga kapamilya nila, mga magulang, kaibigan mga din. kaibigan na para dalo sa second nilang pagpapakasal ulit.
Yun. Formalidad na lang naman. Ganyan tsura niya nung nagpakasal. Naka-ano siya pa. Actually, hindi siya naka-gown. Naka parang suit na Ay, white. ganun din siya nung wedding nila nung pandemic. Ganun. Oo, naka-all white siya na parang, ayun nga. Akala ko ganyan. Hindi siya gown. Ano siya? Kasi parang, ibabase mo rin sa personality ni KZ. Sige. Ganun siya Ay, nako. So, congratulations Din. Ay, din tuloy. May may comment si Diego. Na? Ano sabi? Si Din daw sa live lang mabait. Oo nga. Diego! Kasi nga may mga bumabati. Kamon na. Focus kasi si Din sa mga bumabati. Okay, ano naman to Comedy Island Philippines? Yan. Beshi. Ayan, opo, Comedy Island Philippines. Nagsimula na nga po yesterday, August 31, sa Amazon Prime na streaming channel. Ako yung nag-host ng pinaka-grand media conference na ginanap po sa Teatrino, kung saan dumalo po doon ng live si Kai Cortez, Andrea Brillantes, Carlo Aquino, Drew Arellano, at saka si Justin. Yung sa TikTok, yung nag-British accent siya. Si Gerald Napoles. Hindi po siya nakadalo kasi ang alam ko po parang nasa shooting ata, busy sa schedule. Si Aura Briguela. Nagpadala po si Aura ng kanyang mga video kung saan parang tinatanong ko siya ng mga questions about sa Comedy Island Philippines. Tapos piniplay lang yung answer ni Aura doon. So voice lang? Hindi, may video. Pero parang gano'n. Parang, kasi nauna yung tanong Nauna na yung video. So nag-video na lang siya. Parang kami, parang the magic of Zoom ko, no? Parang gano'n. Nakakaloka si Carlo kahit saan sinasalpak, Correct. No? Pero ito ang kwento. Si Mami din pala nagpadala ng video niya kasi nasa Amerika na ulit siya. So ang kwento, tawag dito, parang exactly parang 2 years na ata nung ginawa yung press ko nung Wednesday, na shoot nila to sa Thailand. Thailand to? Yes, kasi meron pala talaga na Comedy Island na Indonesia and Comedy Island na Thailand. Tapos ito yung Comedy Island Philippines. So it's a franchise? Parang hindi siya masasabi na parang franchise. Parang Philippine representative. Kasi may Indonesia, meron siyang mga ibang artista sa Indonesia na may Comedy Island Indonesia, Comedy Island Thailand, Comedy Island Pinas. Pero ano nga siya? Hindi siya franchise kasi it's under Prime, Amazon Prime. Reality show ba ito? Reality show siya kung saan, reality show siya kung saan ito yung mapapanood natin dito, half scripted, half hindi scripted. Kumbaga parang yung humor talaga nila, bago daw yan ginawa, parang ilang days lang silang pinag-workshop ng parang improv workshop. Kasi parang kailangan nilang may gawing mga challenges na kailangan nakakatawa sila. So si Andrea, kwento niya doon, sabi niya, nung una nag-question daw siya na, ba't ako kinuha? Lagi naman ako nakitang umaarte, nagpapaiyak, babaeng bakla nagkokontrabida. Tapos sabi niya, siguro po nakapansin po ng producer na ang aking cuteness, yun po ang nakakapagpatawas para sa akin. Totoo naman, agree naman ako. Natutuwa ako kasi yung tatlong babae, mga bakla yan eh. As in, mga talaga. Tapos si Drew Arellano, very thankful siya. Ayan, si Drew ang kakaiba. Very thankful siya kasi sabi niya, ginagawa naman niya yung humor sa mga show niya, like Biyahe ni Drew. Pero this time, kasi parang hindi niya sure kung makukuha o makakasabay ba siya dun sa humor ng mga kasama niyang komedyante. Ganon din si Carlo Aquino. Yes, dahil hindi naman siya komedyante. Totoo. Pero in all fairness nga, alam mo yung ginanap yung media conference, parang lahat sila, dahil nga nandun sila sa Thailand for 1 month, parang di ba ganun yung pag close na kayo, mas lumalabas na talaga yung connection, rapport, chemistry sa isa't isa. Yung pagiging komportable ang ganda nung shinare nila na kwento dyan kasi doon may mga PA silang mga Thai. Talagang kinikwento nila na hindi pa daw nila inuutos yung mga bagay-bagay. Inaabot na daw sa kanila. Kunyari, naiwan ni Kai Cortez yung bago siya mag-CR yung towel. Ay, naabot ganyan, na. Parang, can you please get my towel? Aabot na daw kaagad. Alright. Ganun so, daw. Kailan magsisimula ito? Nagsimula na kahapon. Gaano katagal i-air? 1 season siya. It's a series. Parang yesterday, 3 episodes na yung drenap sa Amazon Prime. Tapos aabangan ulit yung next, another 3 ulit. Ganyan. So, nag-start yesterday, August 31 sa Amazon Prime. Tapos, may last na additional ako. Si Drew, nakakatuwa kasi kasama niya dun sa MediaCon si Iya Villania. Tapos parang nung una daw in-offer to, parang sabi niya, eto na, asawa ko, eto na yung show na 1 month akong nawala.
Kasi baka mamaya, ito na yung resibo. Baka nag-iisip ka kung eme-eme lang yung pagkawala ko. Last question. May premyo ba yan? Kasi reality show. May mananalo wala ba dyan? namang binanggit. Parang it's all about sa ano lang daw, discovering your humility. So hindi contest. Discovering your humility. Bet ko yan. I'd rather not comment. I'd rather not comment. Comedy Island. Panoorin na lang nila. Medyo nagulat ako sa discovering your humility. May ganun sa trailer pag napanood nyo, in fairness. And speaking of aura. Sige. Ayan. Di ba nagsampa siya uli ng kaso? Nagkontrademanda. Kay Mark? Oo, doon sa lalaki. Kay Mark. Pero bakit niya din Ravana. Meron siyang mga, bukod di ba, ilang niya, sinampahan siya, di ba? Bali 4 ang kasong haharapin niya. Nagsampa, physical injuries din ba nagsampa siya ng grave threats or light threats. Tapos yung violation of Spaces Act. Hindi, inulit lang. Meron, siya naman yung... Siya ang nagsampa naman. Kontrademanda naman sa Counter complaint. Talaga? Meron, ayun. Diba, hindi natapos-tapos. Diba, Humingang malalim na lang talaga si PhD. Kasi napano... Okay. Kaya nagulat lang ako. Ano ang isinampang kaso? Sige na. Sige na. Liza S. Nag-sit in sa film class. Na-discuss natin dito yan. Correct. Tupartadong balik movie ni Ken na... Anong title nun? I Am Not Big Bird. Okay. Nakatapos na shooting from Thailand. At nag-last shooting day sila sa Marikina. Pumunta kami kaya inulat kami. Doon talaga nag-last shooting day. Shooting Pero day. sa Marikina, sa Thailand ng ang pool, Yes. Tapos may mga ilang eksena kinunan dito sa Metro Manila. Tapos nag-last shooting day sila nung nakarang araw sa Marikina. Anyway, Liza Soberano, binalita natin dito, di ba Beshi, na nakita nga siya sa Ateneo. Yung pala, nag-sit-in siya doon sa film class ni na direct yung magjowa. Antoinette and Dan Villegas. At gusto niyang ituloy-tuloy na dahil gusto niya mag-aral ng filmmaking. Actually, alam mo, may nag-question sa atin doon na parang, di ba last time na news about Liza, na sabi nga ni Papa Met, nakita siya sa Ateneo na may meeting ng lawyer. Sabi ng comment na, ano kayo, nag-enroll ata siya? Sabi nga. Hindi, nag-sit-in lang po pala doon sa school. Pero may mga kinausap din talaga siya. Pero kung nag-enroll, wala din naman masama. Correct. Tsaka, wala rin naman masama kung nagkonsulta ng lawyers. Kala ko may ka rin nasa ibang bansa. Meron naman mga inaayos naman. Hanggang ngayon naayos pa rin? Siyempre yung mga schedule naman. Hindi naman masasabay alam mo, pag mga international, matagal naman talaga yan. Hindi yan. Hindi naman yan parang Philippines na sa isang linggo, lagare o ano. O di kaya yung parang sa Viva Max lang na. Kasi totoo naman, di ba? Totoo yun, agree. Hindi ko naiwala, no? Hello, grabe. Ito na nga, ito pa yun. Binabalita lang natin, nag-sit-in. At since siguro nainganyo siya doon sa film class, ng mga director ng kaibigan, gusto niyang ituloy-tuloy. And yes, sinusuporta. Madami ang kinilig eh. Sino bang nag-like? Si Enrique Baus ni Liza. Hindi, pinost kasi ni Enrique tuloy. Pinost ni Liza yung kanyang gown. Sabi niya, nung nakita raw niya tong gown na to, lahat sila parang nasabi nila na ito ay parang this is it, parang ganyan. So pinost niya at syempre ang isa sa nag-comment, nag-react si Enrique Hill. Tatlong heart. Yung event na yan yung sa anniversary ng Vogue. Kung magulat ka kung hindi mag-heart yan. Hindi kasi di ba nga ang dami question. May mga question na nagkahiwalay na. May question na break na. May question na sila pa rin. Pero walang statement directly from the two of them. So yung mga ganyang comment reaction kapag ikaw isang fan, syempre parang big deal yan. Na ibig sabihin, sila pa rin, okay pa rin sila. At in fairness, sinagot ni in-interview, napanood ko interview ni MJ Felipe. Sinabi, tinumusta. Sabi niya, yes, nakikita pa rin sila from time to time. May kanya-kanya lang sila mga busy schedule na ginagawa. Pero lumalabas pa rin sila. So yung mga binabalita natin dito, totoo yun. May pinagdagalingan. For all I care. Ako naniniwala talaga ako na it's still them. Correct. Ako lalo, di ba? Ako hoping pa rin ako talaga na sana talaga. Ako I really believe. Correct. Sila pa rin yan. Sila pa rin, Ayun na nga, dahil dyan. Dahil dyan. Bakit wala si Heart sa wedding ni Lovie po? Di ba galit? Explain! Bakit? Hindi ko natatandaan niya yung live na. Di ba nung live natin nung Tuesday, may nagtanong. At tinatanong tayo, ano ang nangyari o bakit
hindi na ba okay si Heart at saka si Lovie po. Kasi hindi ba, talaga naman parang BFF talaga yung dalawa. Lalo na magkasama pa sila sa kapuso. Actually, may nagsabi naman sa akin kasi tinanong ko talaga. Sabi ko, ano nangyari kay Heart at kay Lovie? Bakit hindi na nga okay? Bakit nga wala si Heart dun sa wedding ni Heart? Ba't wala si Heart sa wedding ni Lovie? Kumbaga, kung may bridesmaid si Lovie, si Heart ang isa doon. Mati-expect mo. Tapos, doon nga nasagot sa akin, in fairness to Heart, sa TikTok to, may naggawa ng parang reels, parang ganun o video na hindi na nga daw BFF, sina Heart at saka si Lovie. Dahil bakit kino-question na bakit wala nga si Heart dun sa wedding. Anong tagot talaga? Sumagot si Heart, nag-comment siya. Sabi niya parang, my dad is sick. Pero alam niyo, naniniwala ako may sakit yung daddy niya dahil prior to the wedding of Lovie, may post si Heart na 'di ba may post si Heart insinuating nga na parang asking for prayer din for her dad. So pero syempre, hindi pa rin lahat ng netizen ay bibilin yung ganong comment lang or ganong sagot. Parang sabi nila, there's something naman talaga between the two daw. Siguro daw nagkaroon na ng baka may issue or falling out at BFF. Parang ganyan. Pero, let's take it muna kasi nasagot ni Heart na may sakit ang daddy niya kaya siguro ayaw niya munang lumipad or magsaya-saya. Some good things never last naman. Good things never last naman ngayon. Kanina from all I care. Tsaka yung gulat namin talaga. Kantahin nga natin yan. Some good things. Isa yung reaction. Grabe. Ano ba yan? Si Yen Constantino. Ano to? Ano ba yung pag-aari? Pag-aari na lahat ng kansi. Yes, Prof. Kasi nga, di ba, for the longest time, simula nang pumasok siya sa industriya na kauna-unahang grand winner ng PDA, Pinoy Dream Academy, ang dami niyang nalikhang song, ang dami niyang naisulat, ganyan-ganyan. Lahat yan under Star Music. Correct. Tapos, nag-request siya ngayon, nakipag-meeting siya na kung pwede, parang sariling label ba na sa kanya na lahat. So, in all fairness, in all honesty, itong Star Music naman hindi naging maramot. Ibinigay sa kanya, isinauli lahat sa kanya yung lahat ng mga pinasikat niyang kanta, nagawa niyang kanta. Kaya sarili na niyang lahat. Pero walang bad blood, walang negative. Kasi yung iba sinasabi na nagkaroon sila ng falling out itong Star Music, hindi. Dahil inano sa kanya. Kasi ganun na yata ang uso ngayon, Jai, no? Na may yung mga singer, writer, mga composers, binibigyan na sila ng freedom talaga na magkaroon sila ng sariling label. Though, sabi naman ng Star Music, kasi nakausap ko yung mga boss natin dyan, talagang pinapractice na nila yan kahit sa mga iba pang singers na gusto. Dahil parang yun ang both ways nagkakatulungan. Alam mo kung bakit? Kasi more on digital na kasi Yes. mga app. So talagang, well, sabihin na natin, kahit sino na ngayon, pwede na mag-produce ng sariling kanta, i-ano mo lang sa Spotify, sa iTunes. Totoo naman. And additional, sabi din niya yung Constantino kasi, yung kung babalikan natin, ilang years ago daw, like halimbawa yung Hawak Kamay, Salamat, Jeepney Love Story, Cool Off, yung Himala, yung mga songs ang daming hit niya. Correct. As in, yung mga songs na sinulat niya na talagang hit na hit, kung under ng record label ng Star Music, hindi niya pwedeng magawa ng mga tweaks or something. Mabigyan ng bagong areglo or ano. Ngayon, nung sa kanya na under sa kanya at pinayagan siya ng open arms na walang bad blood sa kanila, sabi niya parang listening to yung mga songs ko dati, medyo nakikringe siya kasi kabataan days ko yun ang sinusulat ko. Iba. Ngayon siguro, halimbawa, kung yung Cool Off or yung Jeepney Love Story, kung nung time na yun ang uso pa, 3310, halimbawa, baka ngayon, gawin niya ng tweak na, ngayon naman, ang kunyari, sumakay ako sa e-bike. Baka ganun na. O di kaya yung... Gets nyo yung sinasabi ko? Baka something like ganun. Correct. Diba? O kaya yung chinito niya magiging chinita na, charot. Kainis. Bading na yung chinito. Alam mo yung kanta yung chinito? Hindi mga ganon. Halimbawa nga lang. Tama. Pwedeng palalimin. Diba? Yung ibang mga lyrics. And additional info na rin, bumalik na rin po siya sa tawag ng tanghalan as nakita ko. Wow. Pero teka lang, bakit si Yen Constantino ba talaga to? Yes. Kamukha ni Mariel. Diba? Ewan ko, Diego. Bakit may ano sa ilalim? Parang si Mariel. No? Mariel Rodriguez? Oo. Hindi si Hindi, Yeng na Yeng na yan, di Oo ba? nga. Si Josephine. Parang kamukha ni Mariel Chan. Di ka mukha Ayun na. kamukha na. Ang sungit! Grabe!
sa'yo. I-congratulate nyo yan. Okay, next. Bardam. Ayan, Sa Barda. si David Licauco. Dahil nga nakita natin sila kanina, di ba, Din? Kahapon. Your favorite. Kahapon. I didn't look at him. Kahapon, oo. Nagkaroon na ng MediaCon para sa bagong teleserye nila na Maging Sino Ka Man, na alam natin na remake or TV adaptation ng movie ni na Robin Padilla at Sharon Cuneta. Na super hit nung araw. Yes. So, dito, parang action serye siya. Kaya Pinalitan na natin maraming beses siya. Diba? At kaya si David daw, tinanong ko siya kung hindi pa siya nape-pressure kasi nga, role ni Robin Padilla. Bongga sagot ng lolo mo. Sabi niya, parang hindi naman, ganon. Sabi niya, parang siguro deserve ko rin naman dahil may ganon siyang sagot. Uy, huwag ka naman gumanyan. Ibig niya sabihin, deserve naman din daw niya siguro yung to portray the role of Robin kasi nga, he's working hard naman. He's giving his best. Sige, gumanyan ka pa. At eto na, tinanong ko siya. Sabi ko, David, anong masasabi mo? Anong comment mo na yung mga fans ng Jack B at saka fans ng Barda, umaga nag-aaway-away, di ba? Yun. So, ito ang sabi niya. Pakinggan na lang natin. Yan. Well, of course, we have to understand na yun yung gusto nila eh. Kumbaga yun yung nagkapasaya sa kanila. And syempre, as an actor, kailangan maintindihan ka rin yun. But of course, words is such a powerful thing. So, for them to say bad words, not just towards me, not just towards Barbie or Jack, but also to, parang meron silang, for example, yung mga pro-David, yung mag-away sa Barbie, and all that, like, honestly, they just have to stop that, like, kasi we're all just trying to, like, get by with life. Life is already hard. Bakit pa natin papahirapan yung sarili natin ng mag-away? Ayun. Sabi niya, stop na raw, di ba? Sabi niya, sana stop na yung mga away-away nga naman. Hindi na rin kapag TV lang naman yun eh. Kaya nga, alam naman natin ang lahat na. Pero, sige. At meron na siyang may bago na rin siya, may matapat na rin siyang university doon kay Jack na totoo. Ano ba yung kay Jack? Jack Roberto. Silos, di ba? Yung sa kanya, DLSU. Ano yung sabihin? David Licauco Celos University. So si Jack, Anti-Celos. Si Jack, Anti-Celos. Anti-Silos. Anti-Silos. University. Di naman masasabi mo na may mga university sila. Wala, nakigaya sa Marites. Original tayo, no? Tama. Agree naman ako doon. Totoo naman, ang dami naglabas sa mga university dahil kay Marites. Oo, di ba? Mga academy at kung ano-ano. May nag-comment lang na isang writer. Sabi, wala na ba maisip na original plot ang mga writers? Actually, totoo. Nag-adapt ng ganyan. Agree Anong ako sagot? Wala. Tinanong nga ako, sabi ko, Ma! Pero alam mo, totoo yan eh. Matagal na yan laging tinatanong, di ba? Dahil yung ang nakakaloka lang, minsan kahit hindi adaptation, sasabihin, original concept of ganyan-ganyan. Wala naman. Pero, inspired. ang totoo, hindi. Sabi ko nga, ba't ba napakahirap bang sabihin yung salitang inspired by? Alam nyo, recently lang din, may nag-message sa akin. Kapareho daw ng isang Korean drama ang katatapos lang na teleserye. Na Dirty Linen. Talaga? Hindi, tsaka ang binago lang siguro doon sa sabi niya parang gustong-gusto niya yung Dirty Linen. Gustong-gusto din niya tong Korean drama. Sabi niya, sobrang parehong-pareho. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ako makakomment kasi hindi ko siya napanood na buong buo yung Dirty Linen. At hindi ko pa rin napanood yung Korean drama na binanggit niya. Sabi ko, pero sa totoo lang, wala naman talagang original eh, kung titingnan mo. Sabi ko, ewan ko nga, bakit parang ang hirap banggitin na kahit inspired by. Bakit yung Maria Clara at Ibarra, di ba? Original. Bago yung ginawa nila eh. Di ba? Bago. Yung at nag-click yun. Diba? At doon nga nang galing. Ang Barda. Ang pinagtataka ko rito sa Maging Sino Ka Ma'am, doon sa original Maging Sino Ka,
singer si Sharon Cuneta. Oh. Anong ginawa? Ginawang Baka iniba na lang, tomboy. in-update na yung Iniba mga na lang. Iniba na lang. Marami namang ganun na remake or Hindi totoo adaptation. yan. Hindi Marami totoo. Sige na na. hindi talaga religiously Yun talaga. sinusunod talaga yung buong buo. Kasi pangit din naman. Pag dito sa atin pero kasi ako pagka halimbawa Korean, ayoko binabago May ganun talaga. Kasi di ba yung sa pangako Ba't yung dirty linen? Hindi. Iba yun. Yung pangako sa'yo, Yung sa pangalawa. pangako sa'yo sa remake, di ba originally kay Kristen Hermosa, artista siya or model sila yung pinipig doon. Dito sa bagong remake, chef na sila. Yes. So parang iniiba lang ng Iniiba lang yung konti. character. Para Ano ma-adapt siya lang dyan? At kung minsan naman, at madalas pala, hindi minsan, nagdadagdag sila ng mga bagong karakter. Karakter, Para oo. naman, syempre, medyo Ano siya dyan, lumawak Dr. pa. Rose? Oo. Kaya huwag kang magugulat din sa susunod maimbitahan ka na dyan ang panibagong karakter sa maging sino ka ba. Tinanong ko yung isang executive na involved dyan. Totoo bang walang double si David? Wala. Yung tumalon, Naku, silang dalawa ni Barbie. hindi man pwede walang double dahil kapag na-aksidente ka, namin yan. Cargo. Correct. Cargo namin yan. Tumalon kasi sila mula sa tulay, di Hindi ba? naman may mga Ganun. hirap na eksena Oo. si David daw. The Sa proof ilang of eksena lang. the proof of the eating is in the pudding. Oh, sige na po. Ay, Ang dami. Ang dami Ang dami saying. ba? Grabe sila. Oh, ano na yan ang ano natin? Okay, what's Sino na ba next? yan? Darren and Khaled Chari sumabak sa hosting with Vice Ganda sa Showtime. Bakit nilampasan mo yung Herlin Mercy. Budol? Ay, Herlin Budolo. Oo. Panood sa opening ng It's Showtime. Ayan, Same si day, Herlene oo. Budol. Yes. Nung simula napanood ko yan. Totoo. Mukha siyang di ba, yung... Mukha siyang Christmas tree. Parang daw, peg daw niya yung outfit dun sa Kruk-Kruk in a Mersh. Krok-krok in a Yes, merch. sa Kruk-Kruk in a Mersh. Dun sa naging pelikula ni Meme Vice, diba? Yung nag-Kruk-Kruk in a Mersh. Kaya daw ganyan yung eksena niya. Parang inter-galactic yung peg. Intergalactic. Tapos, biniro siya ni Meme dyan. Sinabi ng, taray dati ang sinisigaw mo, bigyan ng jacket yan. jacket yan. Ngayon, nakakapag-WhatsApp madlang people ka na. So, maraming mga comment ng mga nakapanood na netizens na, uy, bagay si Natuwa Herlene. naman. Oo, bagay si Herlene dyan. Alam mo, in all fairness, watching the clip, yung mismong episode na nag-opening si Herlene, sabi ko nga, tingnan mo, pag hindi about sa pageantry, True. di ba? Pag hindi about sa pageantry, or kapag ka nagpo-focus siya sa pagiging artista niya, na-appreciate ko siya. Na sobra ko. Totoo. Don't get me wrong, na-appreciate din naman siya doon. Kaya lang kasi, yung mga pinakita niya, medyo, kahit ma-appreciate mo siya, medyo gaganong ka. Pero dito, pag napapanood mo siya bilang artista, parang, aliw naman talaga siya. Yun ang naturalesa niya. Yun ang kasi naturalesa lumalabas. niya talaga. At saka doon talaga, mararamdaman mo yung genuine kindness niya na nahiya siya kay Meme. Tapos kay Ryan siya nakipag-banter kasi sila yung close talagang dalawa. Yun. So, Agree. tuloy mo yan, Herlene. Dahil So, dyan. yung pageant, wag na. Yung pageant for me siguro, Hindi kung nga- mabibigyan mo ng best effort at susundin mo lahat ng Yes. kritisismo Agree sa'yo, ako dyan. susuportahan ka ng bonggang-bongga. Kasi kami kaya siguro namin nasasabi yung mga May before. kasama dyan. Ako Charing. Hindi. So, ano lang? Hindi. Kaya natin excluded. nasasabi yun. Baka kasi dahil naramdaman namin na nilaro mo kami Yan. doon sa eksena. Actually, ang nakikita ko kasi dyan, parang hindi siya sanay dun sa aral. Kahit di ba, kahit sa telesya, sinasabi niya, Spontaneous, di yung ba? script, Masanay siya. basta na siya tama, spontaneous, gusto niyang ganon. So, yun ang Totoo. naturalesa Baka niya. hindi niya lang spelling ni spontaneous. Baka lang. Okay. Oo, tuloy-tuloy lang ang alam So, niya. looking forward tuloy yung mga tao na sana mapadalas, pero ano kasi yan parang 'di ba dahil may collaboration with GTV, marami tayong mga napapanood na mga taga-kapuso. kapuso stars na nag-opening. Correct. Or nag-judge kasi nakikita ko rin doon kasi na Mark Bautista, sina Julian San Jose, nagiging mga hurado sila sa Yes. PRD. Correct. Yan, And di ba? speaking of Kagaya nito. Showtime again. Ayan. Ito, Beshi Darren. Ito naman Napanood- talaga. Grabe yan. Wala kasi si Ayan. Vong, wala Oo. si Jong, Mm. diba? So parang Sila. Hindi naman sila makukonsider na trinay. Siguro parang aliw-aliwan lang na Oh, parang- Gen Z co-host ni Meme na Yeah. instead of Vong and Jong, si baka Darren bagets. Favorite ni Ambit siya si Darren. At saka si Kyle. Si Darren at si Kyle. And then after Oo, si that, alog-alog yan. Si lato-lato din yan. May meaning yan. Okay. Oo, di ba? and after Yes. that, the next day, pinatawag ulit silang dalawa kasi maganda yung feedback. Kasi nung day na unang napanood, Napanood sobrang ko rin yun. trending na trending po. Kailan kaya At si saka- Darren at saka si JK sabay? Magsasama. Malamang imposible. Talagang ganun ako para sinagot ko yung nakaraang Malay Parang nyo imposible. naman. Hindi pa sila Pwede. nakakapag-usap. Grabe Malay mo kayo. pwede. Baka Malay sing and mo. act lang. Sing and act. Hala! Charing! Pero nakakaliw nga yan si Kyle tsaka si Darren kasi ang nung
batuan na napaka-natural. Kahit ako, yun lang portion na tinutukan ko. Charot. Ano kayang say ng mga Casren fans, no? Baka litong-lito silang manood Itbulaga kay Cassie, tapos si Darren sa Showtime. Di ba, nag-tweet, nag-trending na nga yung dalawang kung anong pinanonood ng bawat isa. Correct. Pero si Darren, sinusuportahan niya si Cassie, lalo na yung mga first few episode pa lang ng Itbulaga. Sa favorite ni Ambit. Sige na nga. And congrats kay JK tuloy. Kay Kaya sa senior high. Yes, senior Roy Budoy. Hoy, malay niyo pinanood din ni Cassie yan habang nandun siya. Yeah. Pero ako talaga, binanggit mo lala rin yung senior high. Ito yung talagang bagong series na dapat nating abangan gabi-gabi. Okay. Alam mo yan. Baron ha, may utang ka sa amin. Sa mga Marites, ating susunod na chika brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga nga po na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit saan panig ka pa ng mundo, nandoon ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. I-check out nyo na po mga kamarites ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama po ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Okay mga Marites, tungkol kay yung mga posting ba ni Sharon patama sa anak ng si Casey, Miss PhD. Ayun, ating pag-usapan yan kasi basahin muna natin. halos isang linggo ng pinag-uusapan ng pag-unfollow nga raw ni Casey sa kanyang stepdad na former Senator Kiko Pangilinan and yung kanyang stepsister, not stepsister, half-sister na si Frankie. Tapos, sa kasagsagan ng ganong issue, bigla naman nag-post na magkasunod si megastar Sharon Cuneta. Ito yung ilan sa mga posting niya at ang kanyang caption. Ito nga, yung isa, from Peter Pan, for one of my 4 children. For one of my 4 children. Yung isa naman, ang caption niya, never ever let go of the child in you. I have never. Pero kasi, kung alam niyo din ang kwento ng Peter Pan at itong caption na to, at considering nga na may ganitong issue ng pag-unfollow at pagkapa-interview din si Casey Concepcion sa ilang mga kasama natin at nagsiniwalat niya yung kanyang damdamin, sinabi rin niya kung bakit niya kinailangang i-unfollow si Senator Kiko na nutusin mo, sinasabi niya na parang daddy talaga niya na in a way ay nag-raise din sa kanya, di ba? Kasi ilang taon na si Casey nung pumasok si Senator Kiko sa buhay nila So, tapos kasabay pa nito yung nalalapit na concert ni na Sharon at Gabby na kung saan si Casey naman ay sobrang excited, nagkapakita ng todong excitement at kasiyahan na at suporta Ah. na magsasama yung kanyang biological parents. Sa pagkakatanda ko kasi nung bata si Casey, kay Sharon yan Hindi lumaki kay Gabby. Yes. Kaya nung lumaki na, nakakawala na. Kumbaga, kaya nga, ayun, kay Gabby naman siya. Kumbaga, pero yung pagkukulang ni Gabby nung kabataan niya, napunuan naman ni Gabby. Ni Sharon. Ni Gabby nung nagkaroon ng ugnayan. Pero ang take ko lang dito sa mga nangyayaring ito, talagang may pinanggagalingang malalim, lalo pat kahit i-deny ni Mega, ako big fan ako ni Sharon Cuneta, kahit i-deny niya na hindi yun patungkol kay Casey, the fact na nangyayari ito sa panahon na si Casey pinag-uusapan, sa panahon na si Casey ay nagpa-interview at kinumperma na nga niya na may unfollow na nangyari. Kailangan niya ng peace of mind, nangyayari yung mga ganitong bagay sa mga blended family, etc. Biglang may ganun si Sharon, may patama talaga. Yes. Ako naniniwala, pwede nyo akong kastiguhin, naniniwala ko direktang patama niya talaga yung kay Casey. Indirekta kung ano man, pero may laman Ako naman bilang isang ina siguro, siguro kung, kasi isa lang ang anak ko pero kung kagaya niyan, 4 na anak, siguro magiging careful ako na mag-post ng anything na kahit na yung ganyan, medyo cryptic post or yung talagang walang
diretsahang tinatag or Pinatatamaan, minimension. kunwari. Kaya lang kasi, madali kasing ma-connect talaga na ang posting na to, ano ba to? Patungkol ba to kay Casey? Tapos, prior to that, may post siya na pagkahaba-haba naman kung saan sobra yung pagpuri at pagka-miss naman niya dun kay Frankie. Siyempre, bilang kahit yung mga netizens, nagkakaroon ng comparison na mas love mo si Frankie, mas close ka kay Frankie, parang si Casey, hindi, parang hindi kayo okay ni Casey or something. So, siguro bilang nanay na lang, mas kahit ano pang pinagdadaanan ng pamilya, para sa akin talaga, kahit nasa showbiz tayong lahat, para sa akin, pag sa pamilya, mas maganda siguro na sabi nga, wag mo na lang ilabas. Sa wag publiko, dirty linen, diba? Wag dirty linen, tama. Kasi pamilya yan at the end of the day, pamilya pa rin kayo. Kahit anong gulo nyo, kahit anong problema nyo, you really have to patch things up at magkaayos-ayos kasi pamilya kayo. Siguro ako lang yon, although si Mega, mas matanda sa akin, mas marami ng karanasan siguro, yun lang yung simpleng hindi na simple. To share. Maraming nag-share ng ganyan. At saka dati pang maraming na nagkukwento ng ganyan. Si Sharon lang kasi talagang hindi napipigilan. Yes, at yun nga, kilala din natin si Mega na parang kung ano yung nasa emosyon, kung ano yung nasa isipan, ang dali-dali niyang mag-post, mag-compose, sabay magpo-post. Basta ako supportado ko siya. Supportado naman natin silang lahat. Ako naman. Nunod nga ako ng concert nila. Yun lang. Kasi nga, may mga anak. May mga anak na posibleng hindi natin alam kung ano yung totoong nararamdaman. Siyempre, di ba, minsan mahirap din yun It's between the two of them, kaya hindi natin alam yan. Exactly. Diba? Pero dahil nga na-ipopost, may mga ganyan, nalalaman ng publiko, nalalaman ng mga netizens, nagkakaroon ng mga iba-ibang komento. Kung ano lang yun kumbaga, sige, entitled ka to your own opinion. That's true. Pero, diba? Kaya, huwag niyo rin akong pakialaman sa ginagawa. Kaya lang. Pero hindi mo kasi maayos yun. Kung gano'n ang thinking, na sige, I'm entitled to my own opinion, I'm entitled to whatever I post. Diba? Pero, huwag ka din magtaka kung maraming mga komento, maraming mga opinion na maglalabas on whether that opinion ay papabor sa'yo o hindi. Kaya tayo nagko-komento, Sharon Cuneta pa. Di siya, hayaan na natin siya kung ano gusto niya i-post. Go! Kaya lang bilang isang nanay, ano ba ang hangad natin? Kung hindi, magkasundo-sundo. Baka hindi gano'n ang kanyang layunin. Tingin mo? Kasi sa tingin natin, ako tingin ko parang pinag-aaway niya palalo Ayan, si Jai, may yan. Ako naman bilang anak. Sige. Bilang anak, syempre, ang masasabi ko lang, tama naman lahat ng sinabi ni Ate Rose. Ang pinagkaiba lang naman din talaga, dahil nga sila ay parehas na mga kilalang personalidad. So, napaka-importante na kung ayaw nyo na putaktihin kayo ng kung ano-ano at maraming sumausaw doon sa pinagdadaanan man ng family ninyo, kay Gabby man, kay Casey man, kay Frankie, o kung kanino man, ayaw nyo nang may marinig na hindi maganda. Syempre, pag-uusapan kayo dahil mga personality kayo, better na stop it, wag na lang siguro. Lahat naman nadadaan sa maayos at sincere na usapan. And going back doon sa sinabi ko na bilang isang anak, natatandaan ko yung sinasabi ng nanay at tatay ko. Siguro para kay Casey, no? Siguro baka, hindi ko naman alam where she's coming from. Exactly. Hindi ko talaga alam kung ano yung pinanggagalingan ni Casey, bakit parang malalim sumasagot siya, nagkasalita siya or whatsoever. Pero natatandaan ko lang doon sa sinabi ng nanay at tatay ko sa akin na ano man ang gawin mo, balibaliktarin mo man ang mundo, makasama mo man ang napakaraming tao, sa huli, sa magulang ka pa rin uuwi. Totoo yan. Okay. Yung Ponchik of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Still think before you click pa rin. Ontiveros? Ay, ito na. After viral serenade performance. Kaninang umaga, magka-chat kami ni Luis. Alam mo, napanood yung ano. Yung sa Viva Max din niya. Yes, oo. Pero medyo pinagsisisihan niya yon kasi syempre parang medyo na... pinagsisihan niya yung ginawa niya. Oo, hindi naman... Nabigla siya Kasi parang na-off yung branding ng management niya ata sa Sparkle. Tapos kaninang morning magkausap kami kasi lagi kami niya nagkakamustahan. Di ba? Sobrang kinumusta ka niya. Sobrang close kami niya ni Luis. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, Oy, Lu, Antaraya, after nung nag-viral kayong sa Serenade mo, at after nung nagkita tayo, inasal ko pa siya, ko siguro lucky charm mo. Gumano pa ako sa,
Ikaw ang kanyang Jopay. Hindi gano'n. Jopay yung kinanta niya dun eh. Tama, Jopay yung kinanta niya. So sabi ko sa kanya, after mong nag-viral, parang nagsunod-sunod yung offer mo na project. Nasa Black Rider siya, kasama siya na nagtitaping ng... Ruru Madrid. Oo, ang pinaka-shoot niya ata doon ay parang MWF, tapos may TTHS siya. Yung isa, din siya, teleserye din siya, yung asawa ng asawa ko. Okay, Jasmine. Bagong-bago yung title na yan. Sa haba ng Jasmine tsaka Raver. Bago yung title. Totoo. Tapos sabi ko, after ba nung viral na Jopay mo, ang dami ng bash sa'yo, tsaka nag-trending ka, anong sabi ng management mo with that performance? Sabi niya sa akin, si ALV daw, parang okay lang naman. Pero si GMA, medyo nag-react kasi parang it affect daw yung branding niya na ang lakas daw maka-jologs nung dating. Ano ba ang branding di ba parang sa kanya naman, parang konyo yung kanya, di ba? Na para siyang talaga ba? Ito na ng branding? Hindi, konyo ko. Tapos di ba parang leading man yung peg na tatahakin, gano'n. Leading man tapos nakitaan. Yun nga, Papa Ambet. Yun nga yung tama yung... So yun ang pinagkisisihan niya. Yung sinabi ni Papa Ambet na yun, na leading man, tapos nakitaan. Tapos sabi niya, nakitaan ng... Kasi nga nag-Viva Max siya, di ba? So yun ang medyo pinagkisisihan niya. Oo, na parang... thankful naman siya dun sa project na nakuha niya from Viva Max, pero parang yung GMA, parang medyo nag-react din ulit na dapat hindi ka sumabak at nag-umall out ng ganun kasi may ibang pathing sana for you. So nakalimutan niya. Hindi, di ba kasi may co-manager din kasi siya. Pero in fairness, may pagmamalaki siya ha. Totoo nga, hindi ko pa napapanood. Speaking of asawa ko na na-cancel yung shooting dahil sa bagyo. Sa Bulacan. Sila Jasmine. Jasmine tsaka si Raver. Yung bagong-bagong title, asawa mo, asawa ko. Iba pa ito dun sa The Missing Husband. Bagong-bago. Our favorite show. Sino ba itong asawa mo, asawa ko? Yasmin Curdy or Jasmine Curdy? Ang The Missing Husband, ito yung kay Yasmin Curdy at saka Rocco Nazino. Pinapalabas na ngayon. Umi-airy na siya sa GMA Afternoon Prime. Yung asawa mo, asawa mo, Next year pa daw, sabi niya. Okay, ito na bagong balita, masayang balita. PhD mula kay Sep Cadayona. Mula kay Sep Cadayona. Ayan o. Laki ng mata ni Sep. Nag-reply pala si Sep. Sabi niya, thank you siya. Binati ko rin kasi. Anyway, ayan, si Sep Cadayona ay finally talaga engaged na sa kanya non-showbiz girlfriend. Bakit ko sinabing finally? Kasi alam niyo, ang dami ding na-link kay Sep na mga magaganda at sikat na actress. Si Andrea Torres na link sa kanya. Ang kauna-unahan. Si Yasi Pressman. Yes, yun na nga. Si Yasi Pressman, alam niyo, si Sep, kung hindi ko alam kung aaminin ni Yasi, pero alam ko na si Sep ang first love ni Yasi or unang boyfriend. Alam ko sa sila nag-date, hindi pwedeng i-deny ni Yasi yan. Ang dami ding ni Yasi dyan, mga saminin na natin, matagal din tumagal. Ang cute din ng pusa. Tapos si Andrea Torres, naging girlfriend niya. At syempre, na-link siya talaga ng bonggang-bongga kay Maine Mendoza. Talaga? Yes, pero syempre, hindi inamin. Anyway, yan. So, ito na nga. So, sabi ko, siguro nahanap na talaga ni Sep yung talagang para sa kanya, pang forever. Ang haba ng caption niya, pero to make the caption short, 2 beses pala nag-propose si Sep. Yes. Nung una, nung February 14 this year, kumbaga wala siyang kaplano-plano. Siguro parang sabi niya, parang it was a perfect moment. Naramdaman niya na parang he felt like gusto na niyang sabihin kay ano ba pangalan? Nelan na Bibero ba yun? He wanted her to be her forever na, something like that. Ginawa lang niya ng papel na sing-sing. Yes. Tapos yun ang binigay niya kay Nelan sa girlfriend niya nung February 14. Tinanggap naman ni Nelan. At tinanong niya, will you marry me? Na tinanggap at nag-oo. Kaya sabi ni Sep, iba daw talaga yon. Kasi syempre parang walang mamahaling diamond ring. Pero tinanggap siya. Umuo sa kanya. Then fast forward to today, August 13 of this year, ayun na. Tinupad naman ni Sep na mapasaya din si Nelan yung para sa kanya. Ito, ginawa na niyang maayos yung kanyang proposal. Sinurprise niya. Pero alam niyo doon sa video, wala yung mga team. Alam mo yung walang mga kung ano-anong mga bulaklak, walang mga ganong paanda, walang fireworks, wala. Naka-t-shirt nga lang si Sep
sinurprise lang niya yung girlfriend niya. Pagpasok, andun yung kapatid, siguro andun din yung parent. Hiningi niya muna sa parents yung permission at pumayag naman. Doon niya ibinigay yung 6 months after na pinag-ipunan niya. 6 months. Kaya nga feeling ko pinag-ipunan niya yung diamond ring. At doon niya tinanong uli kung yung Will You Marry Me? At syempre, umauuli. So, 2 ring ang naibigay niya. Isang papel na sing-sing at isang diamond ring. Ang tatanong ko, what took you so long? Ba't ang taga? Baka nga ng gap. Charot. Baka nga muna siya, nag-save, pinag-ipunan. At least hindi sila yung mga pretensyosa na di ba? Okay, congratulations! Diba? It's a happy news. So, congrats, Seth. Ayan. Yan po isa lang yung chismis mula sa Marites University!